I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Good morning. Ayan. Sa mga nagtatanong sa akin, kumusta po ang latest updates sa kaso ni Digong? Ayan. Kung kailan ba talaga ang kung kailan lilitisin, malalaman niyo po dito yan mga kababayan. But before that, siyempre mag-shoutout tayo muna sa ating mga kababayan, sa mga Filipinos in OFW. Shoutout po. And Marcos Loyalists and supporters, shoutout po. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Narito po ang latest update. Sabi po guys ng Abante News Online 2 hours ago. Today is June 6, 2025. Although kahapon po pinablis ito. Ngayon, i-update sa natin. Ito po ang kasagutan sa ating mga kababayan na nagtatanong. Inisumiti ng Office of the Prosecutor ang ika-6 na batch ng ebidensya. Ika-6? Grabe, ang dami yan guys. Kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. OMG. So, oh my goodness. Sabi po dito guys, ika-6 batch isumiti sa ICC. 267 ebidensya ng murder swak kay Digong. OM guys. Ay, nako. Parang ang dating sa akin guys, parang wala ng pag-asa, no? Na makabalik siya or di sa Pilipinas. Kasi, biro nyo, ika-6 na ebidensya. 267 ebidensya. Di, naku, ika-6 na batch, nga, di, sangkaterba yan, mga bes. So, parang matabunan yata ito si dating Pangulong Digong ng ebidensya. Alam nyo, ang pinaka-exciting part na mapanood natin sa hearing niya, yung pagharap nila ni dating pulis Matubato, pulis Las Cañas at si dating hitman niya na si Mr. Matubato sa dahig mismo sa trials. Yun ang pinaka-exciting para sa akin. So, I think baka isasalang sila, 'di ba guys? Bukod pa itong sa mga ebidensya na ito. Baka mamaya nandoon pa rin si Mr. Asierto na dating pulis din. Yun ang pinaka number 1 na magdidiin kaya dating Pangulong Digong. Maghaharap ang dating mag-boss. Biro nyo yun. So, ngayon guys, may tanong ako, no? Sa panahon ni dating Pangulong Digong, 'di ba? Ito ang tanong ko. Pero ito muna. Kasi ang problema din kasi dito kay dating Pangulong Digong, brutal kasi yung war on drugs niya. Wala siyang control, mga kababayan. Ika nga, nilagay niya yung batas sa kamay niya. Actually, nung that time, walang batas eh. Kasi, bakit kanyo? Lahat po ang against laban sa kanya. Talaga namang, di ba? Utos ka agad. Sa kanyang hitman. Example, si Jun Pala, isang journalist yata, no? Or announcer dito sa Davao. Anong nangyari? Namatay. Bakit? Inutos. Pinatay. Patayin. Kasi nga, binabatikos niya si dating Pangulong Digong. Sino nagsabi? Si Mr. Police Las Cañas dati. Bakit kanyo? Napanood ko po ang full video ni Las Cañas. Utos ni Mayor maging si Matubato 24 years. Kumikitil siya ng buhay dahil kay Digong. Bakit siya nakulong? Because of the war on drugs. Brutal guys Ito pa, hindi po lang sa war on drugs. Nung dating mayor pa, si dating Pangulong Digong, nagiging berdugo ito guys. Bakit? Di ba yung pangalan ng quarry at yung laod, doon tinatapon po ang mga bangkay according to Las Cañas. You see, mga beswa. So ibig sabihin, not only the war on drugs. Nung that time pa naging mayor. So ito mas malaki din na ebidensya laban sa kanya. For sure, including dyan sa mga ebidensya na yan. Di ba, mga kababayan, yung ginagawa niya sa Davao na naging mayor, ginawa niya din
itong nakaupo siya bilang Pangulo? Wala eh. So ngayon ang tanong, so do you think guys, may kasalanan din ang mga taong nakapaligid sa kanya, especially the presidential advisor? Hindi man lang siya sinita, hindi man lang siya binigyan ng advice, Mr. President, lumabag ka na sa batas, medyo dahan-dahan lang. Di ba, mga bes? May kasalanan din sila. Kahit Pangulo yan, kailangan din niya ng advisor. Although abogado ito, pero guys, nakalimutan niya na abogado siya. Hindi niya in-apply ang batas sa kanyang pagkaabogado na isang tabi. Lahat kontrolado niya eh. Lahat ng kumakalaban sa kanya, sigurado hindi ka na abutin ng umaga. Ganun eh. 'Di ba? So I think, mga kababayan, may kasalanan din yung nakapaligid sa kanya. Sabihin natin, maawa tayo sa kanya pero wala tayong magagawa. Kasalanan, kung sino may kasalanan kung bakit nakakulong siya, siya po yun, sarili niya. 'Di ba? Sarili niya eh, kasi marami siyang nagawa na hindi maganda. 'Di ba? Tapos ngayon isisihin niyo si Pangulong Marcos Jr. Bakit kanyo? Sabi kasi ng mga alipores nito, bakit daw siya hindi pinigal? Paano mo pipigilin 'yan, mga beswa? Batas ang sinusunod nga ng Pangulong Marcos Jr. Tandaan po natin, ulitin natin. Hindi tayo abogado pero nanonood ako. 'Di ba? 2017 nagsampa ng kaso ang mga pamilya ng mga nabiktima plus si Trillanes. 2017 member pa tayo ng ICC that time. So, ibig sabihin, pasok pa yun. Pasok pa. Sa jurisdiction ng ICC. Even the Supreme Court, guys. Pasok pa din. Bakit kanyo? 2017 nga eh. Sinampa yung kaso laban sa kanya. Nagbitaw siya noong 2019, di ba? Sa ICC. kasi ano guys, alam niya na tagilid siya kaya bumitaw siguro. Sa pagka-member ng ICC. Ngayon, yung ICC from 2017 hanggang sa dumating ang Marcos administration, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestigan nila. Ngayon, dahil nakakuha sila ng sapat na ebidensya laban dito sa dating Pangulo, ayun, na-implement ang warrant of arrest sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Pero ang sisi sa kanya, bakit? Anong kasalanan niya? Kung may kasalanan dito, si Digong. Si Pangulong Marcos Jr. Sumunod lang kung ano ang nasaad sa batas through Interpol. Yun. Di ba guys? Kaya ito si Digong, nako. Wala na, baka ito sa dami-dami ba naman ng mga kababayan na mga matatakpan talaga siya, mga beswa. Para kumpleto detalyado mga kababayan, basahin ko po ng buo ito. Eto na. Sabi dito guys ng Abante, ika-6 bats isinumiti sa ICC, 267 ebidensya ng murder swak kay Digong. May date yan kahapon. Ngayon kahapon nilabas, ngayon natin in-upload. June 5 yan kahapon, ngayon June 6, 2025. Tuloy. Sabi po dito guys, ayan. Isinumiti ng Office of the Prosecutor ang ika-6 na batch ng ebidensya kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa kabuuan, umabot na sa 267 items ng ebidensya. Nako, ang dami yan guys. Ang nasumiti ng prosecution sa ICC laban kay Duterte, ang mga isinumiting ebidensya ay bahagi ng pre-trial proceedings sa umano'y crimes against humanity of murder sa madugong gera kontra droga ng administrasyon Duterte. Siyempre guys, not only that, kasi nga base po doon sa tawag dito sa video ni Mr. Las Cañas, I think guys, including yata yan yung except yung war on drugs, yung that time na naging mayor siya, na ang dami talagang namatay na pinapatapon doon sa laod, sa may quarry. Lalo na po yung kidnapping, na pati yung buntis na nakinitil ang buhay, mga kababayan. Di kayo naloka. Pati yung yung batang lalaki. Nakakasama ng loob habang pinanood ko po, no, yung video ni Mr. Las Cañas. Ayan, tuloy. 2 beses humirit ng extension ang prosecution. Ilan dito ay para magsagawa ng reduction
sa ilang materials upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga testigo. Lahat ng materials ay magiging bahagi ng ebidensya ng prosecution para sa isagawang confirmation of charge hearing sa September 23, 2025. Nako, madali lang ang buwan guys, malapit-lapit na. Alamin sa hearing kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis ng kaso laban kay Duterte. Kung anumang kaso ay makukumpirma, haharap ang dating Pangulo sa full trial sa ICC. Diba mga kababayan, for the first time sa Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas guys, ang isang Pangulo nililitis sa ibang bansa. History po ito. Itong pakatandaan nyo, history. Under the Marcos administration na ipakulong si Digong. Ngayon ang sisi kay Pangulong Marcos Jr. Bakit hindi niya daw pinigilan? Hindi po yun. Ang Pangulo ay sumusunod lang sa batas. Di ba? Rule of law yan eh. At saka wala sang kasalanan dyan. Ang may kasalanan dyan, si Digong. Sabi ko sa inyo eh. Ang akala nyo, maghari-harian kayo. Sino ang makakalaban nyo? Ang taong bayan. Pag ang taong bayan kumilos, yan po ang resulta. Pakatandaan nyo, kahit yan si Sara, tatakbo sa pagka-presidente, pag yan, halimbawa, pag nanalo yan, hindi rin makakaupo yan. Huwag nyong kalabanin ng dilaw, mga kababayan. Medyo delikado kayo dyan. Di ba? Tingnan nyo. So, do you think, ito guys, ako kung ano yung sinasabi ko dito, galing sa isipan ko lang. Parang itong nakikita ko, itong pagkakulong kay Digong, Dilaw versus Duterte. Kasi ang nagsampa ng kaso Dilaw. Di ba? Di kayo naloka. Correct me if I'm wrong guys So dahil dyan, tuloy. Matatandaan na inaaresto si Digong noong Marso 11, 2025. Tandaan nyo yung araw na yan guys Kaysaysayan po yan. History. Sa Ninoy Aquino International Airport na pag-uwi niya mula sa Hong Kong, agad siyang inilipad patungong The Netherlands, kung saan nakakulong siya ngayon sa ICC detention facility sa Shibingen. Okay, correct me guys Kahit nakakulong, nanalo naman si Duterte bilang alkalde ng Davao City sa nakaraang halalan, pero hanggang ngayon ay hindi pa makapanumpa sa pwesto. Agay. Sakaling hindi ito makalabas ng kulungan ng ICC, ang anak nitong si Vice Mayor-elect Sebastian Duterte. Basti Duterte ang tatayong alkalde ng Davao City. Ilang beses nang gumagawa ng paraan ang mga abogado ni Duterte para ma-dismiss ang kaso nito sa ICC. Isa rito ay ang pag-question sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na umano sa Rome Statute ang bansa noong 2019, kaya hindi na maaring litisin ng korte ang dating Pangulo. Sabi sa inyo guys tama yung sinabi ng isang political analyst di ba? Itinulak din ng abogado ni Duterte na ipatanggal ang 2 sa 3 judge ng ICC dahil sa pagiging bias umano nito ni na Judge Rain Adelaide at saka si Sophie Alpani Ganso at Maria del Socorro Flores Liara. Agay. Talagang akala mo kung sino sila mag-utos para tanggalin. Naku, hindi po uubra yan sa ICC yung mga mando nyo. Naku, wala po kayo sa Pilipinas, nasa ibang bansa kayo, kaya hindi uubra po yan. So yun guys, ang pinaka-latest updates sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayan ulitin natin, huwag niyo isisihin si Pangulong Marcos Jr. Ginagawa niya lang ang part niya dahil batas ang nagsasalita. Sabi ko sa inyo guys, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Di ba? Akala nyo hindi na kayo mahuhuli, hindi na kayo makukulong, hindi kayo matutugis, pero tandaan nyo, ang Panginoon nakatingin po sa ating lahat. Lahat ng ginagawa nating kasamaan
may kapalit po yan. Kaya nga nagbigay siya ng batas sa mundong ibabaw eh. Ha? Oh, 'di ba? Para parusahan ng mga taong gumagawa ng kasamaan. Yan ang ating mahal na Panginoon. Kung walang batas sa mundong ito, lahat ng tao ay mga kampo ni alam nyo na, ng may sungay. Pero I think, pag walang batas sa mundo, hindi ganito. Iba siguro ang magiging imahe ng mundong ito. But anyway guys, yan ang aking pinaka-latest updates. Dahil hiniling ng iba nating mga kababayan, anong updates sa kaso ni Digong. Yan na nga. No? See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.